tayo'y di na nakita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang huling yugto ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang, Luha. Itay, Miko, wala yata ang kapatid mo ngayon. wala nga siya dito. At ano naman ang kailangan mo? Kukulitin mo na naman ako sa mana mo. Oo. At hindi ko aalis dito sa bahay na ito nang hindi ko nakukuha ang mana ko. Ano? At ang lakas talaga ng loob mong kunin ang mana mo. Kayong ganyan ang pagkitungo mo sa akin. Huwag ka ng dakdak ng dakdak dyan. Miko, baril ang hawak mo. Ibaba mo yan, magkapuputok. Talagang puputok ito sa ulo mo kung hindi mo pipirmahan ang papeles na ito. Pipirmahan mo bang papeles na ito? O papatayin kita sa mga oras na ito? Miko, Bilisan mo na. Dahil kung hindi, sasabog ang ulo mo sa hawak kong baril. Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang, sa puso ko'y nag-iisa ka lang. Ang daming tao sa palengke. Palibhasa, nanalapit na naman ang araw ng mga puso. Kuya! Binili kita ng paborito mo. Ito may nilagang mais akong inuwi. Kuya! Bakit ganyan ang itsura ni Kuya? Nakatulala. Kuya? Siling. Kuya, ako nga. Bakit? Anong nangyari sa'yo? Bakit parang takot na takot ka? Si Miko, nasaan? Si Miko? Wala naman si Miko. Bakit ba? Ang pintuan, Siling, isara mo. Isara mo bago pa bumalik ang anak ko. Dali, isara mo. Kundi papatayin niya ako. Ano? Okay na anak, nandito ako sa ospital kung saan ko pinapa-check up ang tito mo. Ewan ko ba? Nadatnan ko lamang siya na parang takot na takot at sinasabing papatayin daw siya ni Miko. Wala naman si Miko. 2 araw nang hindi ko nakikita. Sige. I-update na kita kung anong resulta. Bye anak, mag-ingat ka dyan. Siling! Kuya Igme? Mabuti naman at natandaan mo pa ako. Sino naman ang makakalimot sa best friend ng kuya ko? Ano ba talagang nangyari sa kuya mo? Di ko nga rin alam eh. Nadatnan ko lamang na parang tulala. Nasaan si Cardo ngayon? Under observation pa si kuya. Bakit? Ano bang nangyari sa kuya mo? Hindi ko rin alam eh. Okay pa naman siya nang iwan ko sa bahay. Pero pagdating ko, parang nakatulala. Hindi na makapagsalita. Ang tanging nasasabi lamang sa akin, may papatay daw sa kanya. Sandali lang kuya ha. Hayun ang doktor na tumitingin kay kuya. Sandali lang ha. Kakausapin ko siya. Ano? Hindi maintindihan ng doktor ang nangyari kay Cardo?
Ay, tinignan daw lahat ng vital signs ni paring Cardo. Wala naman daw yatang function na mabuti. Pero, yun na nga. Hindi nagbabago ang facial expression ni paring Cardo na parang daw may kinatatakutan eh. Ano kaya kung ipatingin natin si Cardo sa psychiatrist? Pwede rin. Kaya lang ang kapatid niya eh. Siya yung makapagdidesisyon yan. O halika, samahan mo ako sa kapatid ni Cardo para mapag-usapan natin kung ano ang dapat nating gawin. Ayan na si Siling. Si Siling. Kamusta? Anong sabi ng doktor? Ayon sa kanya, Oh, baka raw may nanloob sa bahay at baka raw tinakot ng gusto si kuya. Kaya siya na-shock ng gusto. Anong sabi ng doktor? Kailangan daw na ipasuri sa isang neurologist o kaya sa isang psychiatrist. Kawawa naman ang kuya ko. Napakabait na tao. Pero bakit ganito ang kinahinatnan niya? Huwag kang mag-alala. Tutulungan ko ang kuya mo. At kung papayag ka, dadalhin ko siya sa Amerika. Amerika? Oo, maraming dalubhasa doon. Madaling gagaling ang kuya mo. At tulad ng sinabi ko, ako na ang bahala sa gastos. Ang daya-daya mo, kuya. 200,000 lang? Ito lang ang napagbilhan mo ng lupa't bahay ni Itay? oo. At magkano bang inaasahan mo, ha? 1,000 square meters na sukat ng lupa? Ibininta mo lamang ng 200,000? Hindi mo ako naiintindihan eh. Yang 200,000, share mo na yan. Sa napagbintahan ko, ano ka ba? Kahit pa. Magkano bang napagbilhan mo? 500,000 lang. Ano? 500,000 lang? Yung halaga ng bahay. Hindi mo na yun kinuwenta? Mahigit 1,000,000 yun eh. Yun pang lupa kaya? Bakit bang dami mong tanong-tanong? Dahil hindi tama ang hatian natin. Hindi ako naniniwalang kalahating milyon lang ang halaga ng lupa't bahay na yon. Dinadaya mo ako, kuya. Tama lamang ang hatian natin. 500,000 nga lang yung pinagbintan ko eh. Ibigay ko sa 200,000. Ano pang hinahanap mo? O sige, sabihin na nating 500,000 muna ibenta. Hindi ba dapat ay 250,000 ang bawat isa sa atin? Oh, di ba? Ano? Inasaan ang 50,000? Hinahanap mo pa sa akin ng 50,000. Bakit? Napagod ka ba? Ha? Na nagpapirma kay Itay? Ako ang naglakad noon, ha? Papapeles. Ako ang naghanap ng buyer. Ha? Ang pagbebenta. Ikaw, anong ginawa mo? Wala! Basta! Hindi ako naniniwalang bininta mo lamang yun ng 500,000. Alam ko, dinadaya mo ako. Bahala ka sa buhay mo. Diyan ka na nga. Isusumbong kita kay Itay kung makikita ko siya. Hindi magsumbong ka. Kung makikita mo pang buhay pa. Kumusta na kaya si kuya ngayon? May tumatawag. Oh, si Mayang pala. Mayang! Kumusta na si kuya? Tama ang hinala ng doktor diyan sa Pilipinas na may namukpok ng matigas na bagay sa ulo ng kuya mo. Ha? May nakitang mga doktor dito na tuyong dugo sa ulo ng kuya mo at patunay na sinaktan nila ang kuya mo. At dahil doon, ay nasyak ang kuya mo. Wala ka bang pinaghihinalaan na pwedeng
nanakit sa kuya mo? Mabait si kuya, wala siyang kaaway. Maliban lamang kay Miko. Magnanakaw kaya? Wala kayang pumasok sa bahay mo ng mga sandaling yun? Wala namang nawawalang mahalagang gamit sa loob ng bahay. Kung nasaan nandun ang kuya sa oras na mga yon. Sige. Hintay na lamang siguro nating manumbalik ang tamang ulirat ng kuya mo. Dahil siyang makakapagsalaysay ng lahat ng nangyari. Ilang araw nang napapansin ko ang bahay ni kuya. Parang napakatahimik at laging sarado. Nandito ba si Miko? O nagpunta na naman sa mga kaibigan niya? Soy, namibis mo na yata ang kuya mo at bahay na lamang niya tinitingnan mo, ha? Ano ba? Oo nga eh. Mag-iisang buwan na rin wala si kuya. Huwag kang mag-alala. Mabait ang kapatid mo. Oo nga eh. Alam mo kuya, bihira na ngayon ang tulad ng pinsan mo. Biruin mo, siya lahat ang gumagastos sa pagpapaospital ng kuya at sa Amerika pa. Ha? Alam mo kung bakit sila? Bakit kuya? Gusto ko lang sabihin sa'yo, pero mas mabuti siguro kung mismong sa kuya mo manggaling ang balita. Balitang ano? Tito Igme, Oh, teka, si Alexena, ano kayang sadya nito sa akin? Oh, Alexa, bakit? hindi ba kaibigan mo, kamo, ang bumili nitong bahay at lupa? Oo, bakit? Magkano ba talaga ang pinagbilhan ng kuya ko? Bakit? Hindi ba sinabi sa'yo? Sinabi niya, pero hindi ako naniniwala. Teka muna. Anong sinasabi mong pinagbilhan nitong bahay? Ibinenta niyo ba ang bahay ni kuya? Ang ibig mong sabihin, hindi mo alam na naibinta itong bahay ng kuya mo, Sileng? Hindi. At papaano ito maibebenta? Kay kuya naman ang titulo ng lupa. Na kay tatay nga, pero itinago lang naman ni Itay ang mga papeles nitong bahay sa aparador. E di, nakuha kaagad ng kuya ko ang titulo at iba pang papeles ng bahay at lupa na to. Kaya niya naibenta. Ano? Nag-iisa ka lang. Magmula nang tayo'y di na nagkita. Ang ipinagtataka ko lamang, paanong naibenta ng magkapatid ang bahay? Hindi pa naman ibinibigay ni kuya ang lupa't bahay na yun. Imposibleng hindi pa binibigay. Mana daw nilang magkapatid ang lupa't bahay na yun. Oo nga, pero hindi pa nga ibinibigay ni kuya na mapapasa kanila lamang na magkapatid ang bahay at lupa kung patay na ito. Dahil nga may galit ito sa dalawa. Sigurado ka? Oo kuya, galit siya sa dalawang magkapatid dahil sa hindi magandang pakikitungo nila sa ama nila. Maniwala ka sa akin kuya. Nasaksihan ko kung paano pakitunguhan ng magkapatid na Miko at Alexa ang kanilang ama. Kaya imposibleng ibinigay na ito ang kanilang mana. Paano napunta sa kanilang titulo at lupa ng bahay kung ganon? Hindi ako magtataka sa titulo at sa iba pang papeles dahil nasa loob lamang ito ng aparador. Ang ipinagtataka ko lamang kung paano nila naibenta gayong kailangan pa ang perma ni kuya. Teka, nagriring ang cellphone ko. Oh, si Mayang pala. Hello, Mayang! Kumusta na si kuya dyan? Sileng? Kuya, nakapagsasalita ka na? Oo, okay na ako.
Salamat kay Mayang at sa buong may kapal. Siya nga pala, ihanda mo ang bahay ko at uuwi na kami ni Mayang sa lalong madaling panahon. Ha? Sige, saka na tayo mag-usap pag uwi ko. Ay, anong sabi ng kuya mo sa'yo? Uuwi na raw siya, kuya. Oo. Uuwi na nga siya, pero bakit parang hindi ka masaya? Ang sabi niya sa akin kasi, maglilinis ako sa bahay niya. Oh, ngayon? Ito nga't pinag-uusapan lang namin na naibenta na pala. Ha, Paano ko sasabihin sa kuya na wala na siyang madadat ng Huwag bahay? huwag mo lang problemahin ang pagkakabenta ng bahay ni't lupa. Ang asikasuhin mo ngayon ay ang paghahanda ng kanyang matutuluyan dahil uuwi na siya. Ha? Siling, Kuya! kumusta ka na? Kuya, salamat at magaling ka na. Akala ko kung mawawala ka na sa amin eh. Maligayang pagbabalik. Hi! Maraming salamat ha dahil sa pag-aasikaso mo sa kuya ko. Walang ano man yan. Mabuti naman at magkakilala na pala kayo sa personal. Siling, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Kuya, kung ang bahay mo ang gusto mong sabihin, kinalulungkot ko. Hindi ako nakapaglinis ng bahay mo eh. Ha? Bakit hindi ba't sinabi ko sa'yo na ihanda mo ang bahay dahil uuwi na kami? Kuya, kasi hindi na ako pwedeng pumasok sa bahay mo dahil naibenta na ng mga anak mo. Paano naibenta yun eh? Kuya, bakit anong nangyayari sa'yo? Kuya! Nasaan si Miko? Nasaan si Miko? Paano yan, sweetheart? Doon muna tayo matutulog sa bahay ng kapatid ko. Dahil hindi na akin ang lupa't bahay na ito. Sinong may sabi sa'yo na hindi mo nalupat bahay? Heto, nasa akin ang titulo ng bahay mo at inilagay ko na sa pangalan ko para wala nang makakakuha. Paano nangyari? Naibenta na ng anak ko ang mga yon. Paano mo nabili? Nang malaman ko kay Egme na ibinebenta ng anak mong si Miko ang lupa't bahay mo, agad kong sinabi sa kanya na ako na ang bibili. Kaya binili ko na at inilagay sa pangalan ko para hindi na sila magrereklamo at hindi ka na nila guguluhin pa. Itay, patawarin niyo ako. Ilabas niyo ako dito. Ayoko rito. Parang awa niyo na, Itay. Sige, nalulungkot ko, Miko. Pero kailangang harapin mo ang parusang katumbas ng krimeng ginawa mo. Tawarin niyo na ako, Itay. Nagsisisi na ako sa ginawa ko. Ilabas niyo na ako dito.
Ayoko dito, Itay. Lamusyon ako dito. Mabuti na rin yung naririto ka sa kulungan. Total, wala ka na rin titirhang bahay dahil binenta mo na. Patawad po. Palamusin niyo ako. Ayokong makulong. Itay! Patawarin mo na ako. Umaasa ako na sa pamamagitan nito ay matututo ka na, Kiko. Itay! Pinapatawad na kita. Pero kailangang pagbayaran mo ang krimeng ginawa mo. Ang pagbebenta mo ng bahay at lupa at ang tangkang pagpatay sa akin. Nag-iisa ka lang. Magmula nang tayo'y dinanag. Ayon sa kawikaan, ang pagpalo sa bata upang siya'y ituwid ay makapagtuturo sa kanya ng karunungan. Ngunit kung pababayaan lang siya, makapagbibigay siya ng kahihiyan sa kanyang magulang. Kapag masama ang namumuno, nadadagdagan ang kasamaan. Ngunit sila ay mapapahamak at makikita ito ng mga matuwid. Mga giliw naming tagapakinig, diyan na po nagtatapos ang kasaysayan na itinampok namin sa lingkong ito dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrehal Narnola, Susan Malikdan, Robert De Guzman, June Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Ang araw nating nagdaan, pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang. Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong